po, good morning and welcome back to Tisha's TV Vlog. Ayan. Nagkaroon na naman po ng emergency sa bahay. Si Bombay, sinugod naman sa ospital kasi kailangan naman tahiin yung ulo niya. Ay, yung hindi ko alam kung yung ulo or yung may parting noo. Ayan, tumawag lang sa akin si Kulot. Gabi pa po dito, ang oras po lang po dito sa amin ay 4 AM ng madaling araw. Ayan, lumabas daw po kasi si Bombay. Tapos ayun, may tumawag na lang sa bahay na si Bombay daw ay nakabulag ka. Tapos ang daming dugo sa may ulo. Kaya ayan yung dalawa, si Kulta si Madeline. Ayan, dali-dali daw pumunta para dali agad si Bombay sa ospital. Tapos pagdala po nila sa ospital, tinahi po agad yung ano niya, yung sugat sa ulo. Tapos kailangan naman i-CT scan yung ulo niya kasi ang dami daw dugo. Sabi nga ni Kulot dun sa chat niya, buti nga daw po may nakakita na si Bombay nakabulagta na dun sa may, hindi ko alam kung sa may saan parte kasi hanggang ngayon, sabi ko sa kanya, pag okay na, tumawag sa akin. Hanggang ngayon, wala pa pong tawag. At buti nga po at may nakakita daw kasi kung wala, maubusan dugo si Bombay. Kasi po si Bombay, madaling umaga pa lang, nasa labas na, lumabas na. Mahilig po kasi yan. Pagkagising niya, labas na yan, kahit pa madaling araw pa lang. Maaga po yan natutulog tapos maaga rin nagigising. Ayan, kaya magkasama yung dalawa pumunta sa ospital sa Madeline si Kulot. May pasok po ngayon si Kulot. Hindi ko alam, sabi ko sa kanya wag na munang pumasok. Tapos sabi ko sa kanya ay i-video call ko siya. Video call po ako kanina kaso ay nasa labas siya ng ng ospital. Tapos ang nasa loob daw si Madeline at kasi yung parang nanginginig siya habang tinatahi yung ni Bombay sugat. At hindi ko yun sa mga ganyan ay kasi Madeline yung nasa loob. Sabi ko mag-update na lang at hindi pa ako makakapunta dyan at alanganin pa yung oras. Sana naman pa ay maging okay. Sa ulo na naman pati ang tama. Ngayon naman kasi si Bombay ay umaga nasa labas agad. At kung naaalala niyo po, si Bombay dinalag niyo sa ospital. Kagaya nga din po nito yung nahulog naman siya yung sinumpong siya tapos biglang nahulog sa howler. Tapos yung sa may parting noon niya nagisi. Tapos ngayon ito na naman. Nangyari na naman. Sinumpong na naman. Tinawagan ko nga po si Papa at si Papa po ay nasa Manila. Sabi ni Kulot ay kailangan daw ipatahi yung hanggang ngayon po naandun pa rin sila. Sabi ko ay sa akin mag-update. Tulog-tulog pa lang pati kami. At si Chris natulog pa lang, 3:30 natulog pa lang yan. Daling umaga na yan natulog ay. Sana naman po ay maging okay. Tinanong ko naman siya kung may malay si Bombay, meron naman daw po. Sabi ko po sa kanya, wag na munang pumasok para mabantayan yung araw kasi nag-eskwela po si Kulot. Si Madeline naman may trabaho yun. Nakapag-update na po sa akin si Kulot. Pauwi na daw sila. Tapos na yung tahiin yung ni Bombay, yung sugat. Tinahi nga pala si Bombay dito sa may parting kanan. Kung naaalala nyo po, nung na-aksidente din siya, nahulog sa howler, diba sabi ko kanina. Sa kaliwa ata siya nung tinahi. Tapos ngayon, sa kabila na naman, doon na naman yung tama niya. Kakatawag niya lang po sa akin, pauwi na daw sila. Okay naman daw po yung ni Bombay. Buti nga po at maigi naman. Lagi pating ulo yung napapatama.
may mga sabi ni Kulot, may binigay lang daw sa kanyang reseta na kailangan bilhin para inumin ni Bombay. Tapos yung sugat niya kailangan linisan araw-araw. Tinugon ko naman po si Kulot na siya na ang bahala maglinis nun. Kasi nung nagkasugat po din baga si Bombay, nung natahi din po siya, si Kulot din po ang nagpapalit ng ano niya, ng sugat sa noo. Nag-aasikaso muna po ako kasi mamaya pupunta ako doon, titingnan ko kung kumusta yung lagay, kung ano yung sitwasyon ni Bombay. Sabi ko wag pagparapalayasin, pero kahit po sabihin mo na wag magparalayas, ay si Bombay ay makulit, may pagkatigas ang ulo. Kapag gusto niya, kahit wag mong palabasin, malabas yun. Yan, may pupunta kami doon kasi si Madeline pumasok na ata sa trabaho. Kasi ang pasok ng ata ay 8 ng umaga, pumasok na po siya. Tapos si Kulot, may exam daw sila ngayon, mamaya ng 3 ng hapon pa. Bawal daw umabsent. Sabi ko, sige na, pumasok ka na. At may umaya, ipunta na lang kami dyan. Buti nga po at hindi naman napapasama ang tama ni Bombay, pero lagi sa ulo nakakatakot po baga. Pasensya na po kung medyo maingay yung background ko kasi hindi lang po kami yung pamilyang nakatira dito, pati rin po yung dalawang kapatid ni Raymond, yung pamilya nila dito rin po nakatira, kaya medyo maingay yung background natin. Tumawag din po kami kay Papa kasi si Papa nasa Manila. Ayun, nagbigay si Papa ng nagpajiga si Papa kay Kulot ng pampatahi para matai agad yung ni Bombay, yung sugat sa ulo. Tapos yung sa CT scan naman ata nilakad nila ni Madeline. Hindi ko na natanong, basta ang tinanong ko ay kung kumusta na ba si Bombay, kung may malay na ba, kung okay na. Ayan, maigi naman po. Nag-update naman sa akin si Kulot na pauwi na sila. Sabi ko, pag nasa bahay, nag-video call ako para kita ko yung kalagayan. Tapos pakainin na nila si Bombay, wag mo nang palabasin. Ayan po, magluluto na muna ako ng aming pagkain bago kami umalis. Para pagbalik namin, kakain na lang. Kasi Chris tulog pa naman. Ito nga palang papaya, dala ni Raymond kahapon. Ginawa niya doon sa may trabahuhan niya. Ayun, lulutuin ko. Walang talim yung kutsilyo. Sasabawan ko po ito para makahati din tayo sa bahay. Mamaya. Wala talagang talim yung kutsilyo. Ang hirap na baakin mo lang talim yung kutsilyo. Nag-aasikaso na muna po ako ng lulutuin. Nagluluto ako ngayon ng tinola para may sabaw. Tapos magbabalot ako para may madala ako sa bahay mamaya. Yan, lulutuin ko muna po to habang tulog pa si Chris. Ayun, sa loob tulog pa. Magluluto na ako para mamaya i-ready na lang. Kanina po, hindi na ako nakapag-video kanina kasi sobrang kulit pa ako. Ayun, wala pang tulog. Pero pag atid namin sa bahay, okay naman po si Bombay. Tinagon ko lang siya na inumin niya yung mga gamot na reseta sa kanya. Tapos huwag mong paralabas. At baka sumpong na naman.